Mas pinaigting ng mga Bulanon ang kanilang pagbabantay sa boto para sa Duterte senatorial candidates. Bagaman talamak pa rin ang vote buying na tila naging kalakaran na sa nakaraan, naninindigan ang Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator movement para sa malinis at makatotohanang eleksyon. Narito ang ulat ni Aileen Navarro mula sa poblasyon Dawis, Bohol. Nakahanda na ang mga Bulanon sa darating na halalan ngayong Mayo 12, taong kasalukuyan. Karamihan sa mga dumalo dito sa nationwide live streaming meeting de Avance ng Duterte, nagpahayag na babantayan nila ang kanilang mga boto para sa mga senador na inendorso ng mga Duterte. Naniniwala sila na ang mga Duterte ay tunay na may malasakit sa tao, kaya ang boto nila sa Duterte ay boto para sa bayan. Ilang araw na lang at magbubukas na ang mga polling precincts para sa May 12 elections. Damang-dama ang kombinasyon ng pananabik at kaba sa mga Bulanon na nagtipon sa nationwide live streaming ng meeting de Avance ng Duterte dito sa poblasyon Dawis, Bohol. Hindi pa rin matitinag ang panawagan ng mga taga-suporta na ibalik si Tatay Digong sa Pilipinas at pigilan ang planong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Para sa kanila, ang pagboto sa Duterte senatoriables ay hindi lang simpleng pagpili ng kandidato, kundi isang matibay na hakbang para wakasan ang korupsyon sa bansa at muling buhayin ang pamumunong ligtas sa krimen tulad ng dati. Kinanglan padagon jud dato ang Duterte straight kay para mawala ang korupsyon o mabalik po si Duterte diri sa Pilipinas o mawala ang korupsyon o ang drugs. Kay murag na kuha na kayo ang pag-drugs karon min samot na pag-ayo nga wala na si Duterte sa atuang sa Pilipinas. Andam na akong babantayan ang akong boto para sa Duterte team o sa solid Duterte. Kay importante kaayo ni as a voter kay aron ma-less ang corruption, less criminality and kanang peace of mind sa mga ginikanan. Sa naturang pagtitipon, nakiisa ang PDP gubernatorial candidate ng Bohol Province, former Tagbilaran Mayor Dan Nery Lim, na lubos na sumusuporta sa advokasya ni Pastor Quiboloy at dating Pangulong Duterte. Samantala sa mahabang panahon, nakasanayan na ng mga Pilipino ang tumanggap ng pera mula sa mga kandidatong politiko. Sa kabila ng mahigpit na pagbabawal nito base sa nakasaad sa Omnibus Election Code, wala pa ring takot ang ibang mga kandidato na sumugal sa vote buying sa paniniwalang ito lang ang paraan para masiguro ang kanilang panalo. Vote buying is automatic, that's corruption. So hanggat hindi nawawala ang vote buying sa Pilipinas, hindi uunlad ang ating bansang Pilipinas. Gusto niyo pong mawala ang vote buying sa Pilipinas, magluklo kayo ng mga kandidato na hindi namimili ng boto. Dito naman sa Bohol, nahaharap sa diskwalifikasyon ang dating alkalde at ngayon tumatakbong kongresista sa unang distrito ng lalawigan ng Bohol na si dating Tagbilaran City Mayor John Jesnel Babayap II. Ito'y matapos siyang makuha ng video na umano'y nag-alok ng pera kapalit ng boto. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News.